Si Bitcoin, ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo, ay muling nagmarka ng milestone sa pag-abot nito sa presyong higit $100,000. Ngayon ay hindi na lamang po mga individual o kumpanya ang humahawak o nag-hold kay Bitcoin, kundi pati na rin ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Pero ang tanong, alin sa mga bansang ito ang may pinakamalaking hawak or holdings na Bitcoin? At bakit po ito mahalaga sa market? At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano at bakit nag-hold ng Bitcoin ang ilang mga bansa, kung sino ang nangunguna, at ano ang epekto nito sa pandaigdigang market or global market, pati na rin para sa atin bilang mga traders at investors ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, alin nga bang bansa ang may pinakamalaking Bitcoin holdings? Ayan, unang-una, unahin po natin dito ay ang bansang US. Yan, United States. Meron po silang holdings na 213,297 na Bitcoin. Ayan, ang US ang siyang nangunguna sa listahan ng mga gobyernong may hawak ng Bitcoin. Sapagkat ayan, meron po silang mahigit 213,000 na Bitcoin at nagkakalaga po yan ng halos $19.6 billion. Karaniwang nagmumula ang hawak nilang Bitcoin sa mga seizure o pagkakumpiska mula sa mga kriminal na operasyon tulad po ng money laundering at saka cybercrime. Yan, halimbawa ay sa sikat na kaso ng Silk Road. Nakuha po ng US government ang malaking bahagi ng kanilang Bitcoin holdings dito. Ayan, bilang confiscation. Yan, kanilang kinumpiska. Pangalawa naman dito ay ang bansang China. Yan, meron naman po silang holdings na 190,000 na Bitcoin. Yan, kahit kilala po ang bansang China sa kanilang mahigpit na regulasyon at pagbabawal sa crypto trading, nakakagulat na sila ay pumapangalawa sa pinakamalaking Bitcoin holders. Ang kanilang hawak na 190,000 na Bitcoin ay nagmumula rin sa mga confiscated funds mula po sa iba't ibang operasyon. Patunay ito na kahit sa ilalim ng mahigpit na regulasyon, kinikilala pa rin ng China ang halaga ng Bitcoin bilang isang asset. Yan. Pangatlo ay ang bansang United Kingdom. Yan. Meron naman po silang $6 billion worth ng Bitcoin. Ayan, ang United Kingdom naman ay humahawak po ng Bitcoin na nagkakalaga ng mahigit $6 billion. Katulad po ng US, karamihan sa kanilang Bitcoin ay mula rin sa mga seizures or confiscations mula sa illegal na gawain. Kaya nagiging pangunahing bahagi ito ng kanilang asset diversification at maingat po nilang ginagamit para sa mga technical innovations. Ayan. Sunod kay United Kingdom ay itong si El Salvador. Ayan, meron naman po silang holdings na 5,800 na Bitcoin. Ang El Salvador ay ang kauna-unahang bansa sa mundo na tumanggap kay Bitcoin bilang legal tender nitong taong 2021. Ang kanilang Bitcoin holdings po ay direktang binibili ng kanilang gobyerno bilang bahagi ng kanilang ambisyosong plano na gawing Bitcoin-powered ang kanilang ekonomiya. Bukod sa investment ay ginagamit rin ito sa pang-araw-araw na transactions tulad po ng pagbabayad sa mga negosyo at serbisyo. Ayan, ang El Salvador. At ang panghuli ay ang bansang Ukraine. Ayan, meron naman po silang holdings na 186 na Bitcoin. Sa kabila po ng mga issue na pang geopolitical na laban sa bansang Russia, ay nananatili pa rin pong aktibo ang bansang Ukraine sa crypto space. Bagamat maliit po ang kanilang hawak na Bitcoin kung saan ay nasa 186,
Pinapakita po nito ang kanilang pagsuporta sa mga bagong teknolohiya, lalo na't ginagamit din ito bilang alternatibong funding sa panahon ng krisis. Kaya, ayan po, yung mga bansa na nangunguna or mga bansang may pinakamalaking Bitcoin holdings. Ang United States, China, United Kingdom, El Salvador, at ang Ukraine. Yan. Ngayon ay bakit po humahawak ng Bitcoin ang mga gobyerno? Yan. Ano nga bang dahilan? Una ay ang asset diversification. Yan. Sa panahon po ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan, ay tinitignan po ng mga gobyerno itong si Bitcoin bilang paraan upang i-diversify ang kanilang pondo. Hindi tulad po ng ginto, si Bitcoin ay digital. Mas madali pong ma-access at meron po siyang cap supply na nagbibigay dito ng likas na halaga. Pangalawa ay ang technological advancement. Ang paghawak po ng Bitcoin ay nagpapakita po ng suporta ng gobyerno sa blockchain technology at mga innovation. Ginagamit din ito ng ilang bansa upang paigtingin ang kanilang digital economy. At maliban dito ay ang para po sa strategic reserve. Yan, tulad po ng pag-i-store or pagtatago ng ginto at mga foreign currencies, ginagamit din ng ibang bansa si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang strategic reserve para mapanatili ang kalakasan ng kanilang ekonomiya. Yan. At ang panghuli ay ang pagkumpiska mula sa mga krimen. Marami sa hawak ng mga gobyerno ngayon ay nagmumula po sa confiscated funds mula sa illegal na operasyon. Sa halip na ito ay mawala, ginagawa nila itong bahagi ng kanilang treasury. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang mga gobyerno ay may Bitcoin holdings. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa global market. Yan. Ang paghawak po ng mga gobyerno ng Bitcoin ay nagpapataas po ito ng confidence sa market. Sa tuwing malalaman ng mga investors na kinikilala na rin ng malalaking institution at gobyerno si Bitcoin bilang mahalagang asset, mas nagiging malawak po ang adoption nito. Dagdag pa rito ay nagiging mas kontrolado ang galaw ng presyo dahil ang malaking bahagi po ng supply ay hawak ng ilang piling gobyerno. Ibig sabihin ay posibleng mabawasan ang supply sa market na maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Una ay posibleng magkaroon po ng mas ligtas na perception kay Bitcoin. Dahil kinikilala na po ito ng mga gobyerno, nababawasan po ang takot na si Bitcoin ay scam o bubble lamang. Kaya mas maraming pong mga Pinoy ang maaring maengganyo na pumasok sa crypto market. Yan. Maliban dito ay magkakaroon po ng mas malaki na potensyal na kita. Habang tumataas po ang demand at presyo ni Bitcoin, ay may pagkakataon po tayo mag-benefit mula sa long-term holding or trading dito. At nandyan na rin ang pagbabantay sa regulasyon. Kung ang ibang bansa ay unti-unti nang kinikilala si Bitcoin, posibleng magsimulang tumingin na rin ang gobyerno ng Pilipinas sa potensyal nito bilang bahagi ng ating ekonomiya. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang malawakang paghawak or pag-hold ng Bitcoin ng iba't ibang gobyerno ay nagpapakita po ito ng unti-unting pagtanggap ng mundo sa crypto bilang bahagi po ng financial system. Para sa akin, isang positibong hakbang ito para sa mas malawak na adoption ng technology. Gayunpaman ay mahalaga ring maging maingat ang mga Pilipino sa pag-invest. Si Bitcoin ay nananatiling volatile, kaya't mahalagang mag-aral ng mabuti at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Habang lumalaki ang oportunidad, dapat lumaki rin ang kaalaman mo bilang investor. Ngayon ay paano po magiging bahagi ito ng Pilipinas?
Yan. Ang Pilipinas po ay isang umuusbong na market pagdating sa crypto. Kung magpapatuloy po ang trend na ito ay magkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon sa ating bansa. Maaring mas makita natin ang mga Pinoy na nagiging bahagi po ng global Bitcoin economy. Kaya ang ating huling tanong dito ay handa ka bang sumabay sa agos ni Bitcoin at maging bahagi ng revolusyon ng digital asset? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.